Alam mo ba, may isang bansa sa Asya na hindi lang basta bahagi ng balita, kundi sentro mismo ng banggaan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Isang bansang hindi naghahanap ng gulo, pero palaging nasa gitna nito. Ang Pilipinas. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang Pilipinas ay naging mahalagang piraso sa estratehiya ng Estados Unidos sa Asya. Ngunit sa pag-usbong ng China bilang bagong global power, unti-unting nagiging sentro ang Pilipinas ng isang mas malaking labanan, hindi ng bala, kundi ng impluensya, pera at kapangyarihan. Hindi ito simpleng usapin ng pera. Hindi rin ito basta pagbabago ng pulisiya. Hindi kwento ng pagpili ng panig. Ito ay kwento ng pag-aagawan. Isa itong game changer na maaring makapagpabago sa takbo ng seguridad sa South China Sea at sa buong Asya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang Pilipinas, ang bansang pinag-aagawan ng US at China. Ano ang magiging epekto nito hindi lang sa Amerika at China, kundi sa mismong Pilipinas at sa kinabukasan ng mga Pilipino? Yan ang aalamin natin sa video na ito, mga kabida. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Bakit mahalaga ang Pilipinas? Hindi aksidente kung bakit palaging binabanggit ang Pilipinas kapag pinag-uusapan ang US at China. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng South China Sea malapit sa Taiwan at isang natural na harang para sa paglabas ng Chinese Navy papunta sa mas malawak na Pacific Ocean. Dahil dito, ang bansa ay nagiging sentro ng labanan ng impluensya sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos at China. Sa madaling salita, kung may isang bansang kayang magpabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, ang Pilipinas iyon. Para sa Estados Unidos, ang Pilipinas ay isang strategic outpost. Para sa China, ito ay isang geographic reality na hindi pwedeng baliwalain. Ang panig ng Estados Unidos. Para sa Amerika, ang Pilipinas ay matagal ng kaalyado. Mula pa noong 1988, naging bahagi na ito ng stratehiya ng US sa Asya. Dito itinayo ang ilan sa pinakamalalaking base militar ng Amerika sa labas ng mainland United States. Sa pananaw ng Washington, ang presensya ng US sa Pilipinas ay mahalaga upang mapanatili ang freedom of navigation at pigilan ang paglawak ng impluensya ng China sa South China Sea. Sa ilalim ng mga kasunduan ng dalawang bansa, tulad ng Mutual Defense Treaty at EDCA, patuloy na umaasa ang Amerika na mananatiling bukas ang Pilipinas sa military cooperation. Ngunit may problema. Ang Estados Unidos ay malayo at ang mga pangako nito ay kadalasang may kasamang kondisyon mula sa military commitments hanggang sa mataas na taripa at trade barriers na nagpapahirap sa mga bansang umaasa sa export tulad ng Pilipinas. Ang panig ng China. Para sa China, ang Pilipinas ay bahagi ng kanilang immediate neighborhood. Higit na malapit sa Beijing kaysa sa Washington ang Manila na nasa 800 kilometro lamang ang layo. Dahil dito, direktang maaapektuhan ng anumang pangyayari sa Pilipinas ang seguridad at ekonomiya ng China. Kaya sa halip na base militar, ang iniaalok ng China ay infrastruktura. Sa halip na military aid, puhunan. Sa halip na kondisyon, mabilis na transaksyon. Para sa China, ang mensahe ay simple. Mas madali ang pakikipagkulungan kesa komprontasyon. Mas mababa ang political conditions at mas mabilis ang benepisyo sa ekonomiya. Ang Pilipinas sa gitna. At dito napupunta ang Pilipinas. Nasa gitna ng dalawang magkaibang alok. Sa isang banda, may Estados Unidos na nag-aalok ng seguridad, alyansa at proteksyon, ngunit may kasamang political expectations at pangmatagalang military commitments. Sa kabilang banda, may China na nag-aalok ng $1 billion na investments, riles, daungan at enerhiya,
na may mas kaunting pakikialam sa internal affairs ng bansa. Hindi ito simpleng pagpili ng kaibigan. Ito ay pagpili ng direksyong tatahakin ng Pilipinas. Anumang maling hakbang ay maaaring magbunga ng krisis na aabutin ng susunod na henerasyon. Hindi ideolohiya, kundi kalkulasyon. Para sa Pilipinas, ang tanong ay hindi kung sino ang mabuti o masama, kundi kung sino ang may mas direktang epekto sa ekonomiya, sino ang mas malapit, at sino ang kayang magbigay ng konkretong benepisyo ngayon, hindi sa malabong hinaharap. Sa geopolitics, bihirang manaig ang emosyon. Mas madalas, ang numero at interes ang nagdidikta ng direksyon. Ang realidad ng pag-aagawan. Hindi nag-aagawan ng US at China dahil gusto nila ang Pilipinas bilang bansa. Nag-aagawan sila dahil sa lokasyon natin. Isang pwesto na kayang magbukas o magsara ng access sa buong Pacific. Kung mapalapit ang Pilipinas sa Amerika, mas mahihirapan ng China na makalabas sa First Island Chain. Kung maging neutral o mas bukas naman ito sa China, mas magiging maluwag ang galaw ng Beijing sa karagatan. Anumang direksyon ng tahakin ng Pilipinas ay may domino effect sa Japan, Taiwan, Australia at sa buong rehiyon. Isang desisyon ng Maynila ay maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asya. Dalawang superpower ang nagmamasid at ang Pilipinas ang nasa gitna ng mapa. Mga benepisyo para sa Pilipinas. Kung pipiliin ng Pilipinas ang Estados Unidos, ang pangunahing benepisyo ay seguridad. May kasama itong permanenteng military support, mas matibay na depensa sa rehiyon at proteksyon laban sa potensyal na agresyon ng China. Bukod dito, napapalakas din ang international alliances ng bansa na maaaring magbukas ng mas malaking diplomatic at trade leverage sa global stage. Ngunit kapalit nito ang mas malalim na military commitments, political pressure, at exposure ng bansa bilang frontline kung sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon. Kung China naman ang mas lalapitan natin, ang benepisyo ay mas nakatuon sa ekonomiya. Nag-aalok ang Beijing ng malalaking investments sa infrastruktura, transportasyon at enerhiya, pati na rin ang mas mabilis na akses sa pondo at teknolohiya. Mas kaunti rin ang political conditions, kaya mas flexible at agarang mararamdaman ang epekto ng economic partnerships. Ang kapalit naman nito, ang panganib ng sobrang pag-asa sa iisang economic partner at ang posibleng impluensya ng China sa desisyong panloob ng bansa. Sa geopolitics, walang free lunch. May kapalit ang bawat proteksyon at bawat puhunan. Ang pinakamahirap na posisyon. Sa bawat hakbang ng Pilipinas, laging may magagalit, may madidismaya at may maghihinala. Ngunit sa gitna ng tensyon, may pagkakataon ding umusbong. Ang pagiging sentro ng interes ng US at China ay hindi basta pribilehyo. Mabigat ang responsibilidad ng Pilipinas, pero may oportunidad din. Kung magiging matalino, maaaring gamitin ng ating bansa ang posisyong ito upang makuha ang pinakamagandang kondisyon mula sa magkabilang panig nang hindi isinusuko ang sarili nating soberanya. Sa mundong nagiging multipolar, isang bagay ang malinaw. Ang lokasyon ng Pilipinas ay kapangyarihan at ito ang isa sa tunay na yaman ng ating bansa sa geopolitics. Ang Pilipinas ay hindi pawn sa chessboard ng mga superpower. Isa itong bansa na may sariling interes, sariling desisyon at sariling kinabukasan. Pero habang tumitindi ang labanan ng impluwensya ng Estados Unidos at China, ang Pilipinas ay mananatiling sentro ng atensyon. Ikaw, kabida, sa tingin mo ba ay tama lang na patuloy na pumwesto ang Pilipinas sa gitna ng tunggalian ng Estados Unidos at China? Mas makabubuti ba ang mas matibay na alyansa sa Amerika o mas praktikal ang mas bukas na pakikipagtulungan sa China? Kung ikaw ang tatanungin, handa na ba ang Pilipinas sa mga posibleng epekto ng lumalalang tensyon sa Asya? Ekonomiya man o seguridad? I-comment mo na ang opinion mo sa baba dahil ang boses mo ay mahalaga. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!